Imu's true power, finally revealed. The 20 King's Forbidden Weapons. May mga kabanata sa One Piece na simpleng nagpapatuloy lang ng kwento. Pero may mga kabanata na biglang nagpaparamdam sa atin na, sandali lang, may mas malaki palang nangyayari dito. At ang Chapter 1189 ay isa sa mga kabanatang iyon. Dahil habang nakikita natin si Imo na sunod-sunod na gumagamit ng napakalalakas na sandata, laban kina Luffy, Loki, Gaban, at sa iba pang karakter. May isang bagay na lalong nagiging malinaw. Ang mga sandatang ito ay maaaring hindi lang basta mga armas. Maaaring sila ang mga labi ng isang digmaan na naganap, mahigit 800 taon na ang nakalipas. Mga sandatang konektado sa mga hari na nagtatag ng world government. At kung tama ang interpretasyong ito, ang ipinapakita ni Imo ngayon ay hindi lamang ang kanyang kapangyarihan. Ipinapakita niya ang mismong kasaysayan ng digmaan, laban kay Joy Boy. Sa una, akala natin ang empty throne, ay simbolo ng isang mundong walang tunay na hari. 20 espada ang nakapalibot dito. 20 kaharian. 20 founder. At walang sinumang dapat umupo sa gitna. Pero alam na natin ngayon. Hindi yun ang buong katotohanan. May isang taong nakaupo sa likod ng lahat. Si Nerina Imo. At habang lumalalim ang kwento, parang hindi na sapat ang tawag na ruler of the world government. Dahil si Imo ay tila higit pa sa isang ordinaryong pinuno. Ang mismong konsepto ng King of the World, ay maaaring may mas malalim na kahulugan. At dito nagiging napakahalaga ng Chapter 1189. Dahil sa halip na isang simpleng espada lamang. Sunod-sunod na ipinapakita ni Imo ang mga sandatang may pangalan, na konektado sa mga Diyos, bayani, relihiyon, paghihiganti, hustisya, at kaparusahan. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Bakit parang may tema ang lahat ng sandata ni Imo? Isipin ninyo ito, kung ang mga sandatang hawak ni Imo, ay tunay na pag-aari ng mga founder ng world government. Ibig sabihin, hindi lang basta koleksyon ng malalakas na armas ang hawak niya. Hawak niya ang mga relic ng Void Century. Mga bagay na maaaring ginamit mismo noong panahon ng pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng mundo. At mas nakakabahala pa, parang si Imo lang ang may karapatang gumamit sa lahat ng ito. Dito pumapasok ang isang napakalaking posibilidad. Baka ang 20 founder ay hindi talaga pantay-pantay sa simula pa lamang. Maaaring nagkaroon sila ng isang alyansa laban kay Joy Boy. Nagkaisa sila, nanalo sila, itinatag nila ang world government. Pero pagkatapos ng digmaan, sino ang tunay na nakakuha ng kapangyarihan? Walang iba kundi si Imo. At kung ganoon nga ang nangyari, maaaring ang empty throne ay hindi simbolo ng pagkakapantay-pantay. Baka isa itong maskara, isang simbolo na ginawa para isipin ng buong mundo na walang hari. Habang may isang tao namang lihim na kumokontrol sa lahat. Isa sa pinakakawili-wiling pangalan ay si Nemesis. Sa mitolohiyang Griego, si Nemesis ay konektado sa divine retribution. Kapag may taong naging sobrang mapagmataas. Kapag may taong naniwalang hindi na siya kayang pabagsakin. Kapag may taong sumira sa balanse. Dumarating ang kaparusahan. At tingnan ninyo kung paano ito maaaring konektado kay Imo. Sa paningin niya, maaaring hindi niya itinuturing ang sarili bilang kontrabida. Baka ang tingin niya sa sarili niya ay tagapaghukom. Ang taong nagpapanumbalik ng balanse. At dito nagiging interesante si Luffy. Dahil si Luffy ay simbolo ng kalayaan. Si Joy Boy ay simbolo rin ng kalayaan. Samantalang si Imo ay tila simbolo ng kontrol at kaayusan. Kung ganito ang ideolohiya ni Imo, maaaring hindi niya iniisip na mali ang kanyang ginagawa. Maaaring sa kanyang pananaw, siya ang tama, at ang lahat ng lumalaban sa kanyang sistema ay itinuturing niyang mga makasalanan. At dito lalong nagiging madilim ang Chapter 1189. May sandatang tinatawag na stigma. Ang salitang ito ay may koneksyon sa mga marka o sugat, at sa tradisyong Kristiyano, ang stigmata ay tumutukoy sa mga sugat na iniuugnay sa pagpapako kay Hesus. At pagkatapos, ano ang nangyari kay Luffy? 2 beses siyang tinamaan at naampale. Hindi lamang basta isang normal na pag-atake. Ang visual mismo ay parang isang uri ng ritual na pagpaparusa. At hindi pa doon nagtatapos. Mayroon ding Longinus. Sa tradisyong Kristiyano, ang pangalan ay konektado sa sundalong gumamit ng sibat, upang tusukin si Hesus habang nasa krus.
Kaya kapag pinagsama mo ang stigma at Longinus, may isang napakalakas na tema: judgment, punishment at sacrifice. At dito pumapasok ang isang nakakagulat na tanong. Bakit ang isang karakter na mukhang halos demonyo ay gumagamit ng mga sandatang may koneksyon sa divine judgment? Ironiya lang ba ito ni Oda? O may sinasabi talaga siya tungkol sa ideolohiya ni Imo? Sunod naman ay ang Gram. Isang napakatanyag na espada, mula sa mitolohiyang Norse. Konektado ito kay Sigurd at sa pagkatalo niya kay Fafnir. Pero mas mahalaga rito ang konsepto ng pagiging karapat-dapat. Ang espada ay konektado sa isang bayani na itinuring na may kakayahang humawak nito. At ngayon, si Imo ang gumagamit nito. Kaya maaaring may isang simbolikong mensahe rito. Sino ang may karapatang humawak ng kapangyarihan? Si Joy Boy, si Luffy, o si Imo? Dahil maaaring ang buong tunggalian ng One Piece ay hindi lang tungkol sa lakas. Baka tungkol ito sa tanong na, sino ang tunay na karapat-dapat mamuno sa mundo? Pero para sa akin, isa sa pinakamalaking bomba rito ay ang Fragorock. Dahil ang pangalan nito ay konektado sa Irish mythology, at sa isang mahiwagang espada na may kaugnayan sa katotohanan at awtoridad. At higit sa lahat, ang Sea God. At dito nagiging napakalaki ng posibilidad na may hiwalay na konsepto ng Rain God, at Sea God sa mundo ng One Piece. Matagal nang pinag-uusapan ng mga Diyos. May Rain God, may Sun God, at kung may tunay na Sea God din. Ibig sabihin, maaaring mas malawak ang mythology ng mundo, kaysa sa iniisip natin. At isipin ninyo kung sino ang tinatamaan ng sandatang ito. Si Luffy, ang Sun God. Kung ang sandata ay tunay na konektado sa isang Sea God, baka hindi aksidente na ito ang ginamit laban kay Luffy. Posibleng ipinapakita ni Oda, ang isang sinaunang tunggalian sa pagitan ng magkaibang Diyos. At kung totoo ito, mas malaki pa ang magiging papel ng mythology sa Final Saga. At ang pagkatapos, may isang kakaibang karakter mula sa Chinese mythology, si Xing Tian. Isang mandirigmang nakipaglaban sa isang supreme deity. Natalo siya, napugutan siya ng ulo, pero hindi siya sumuko. Sa kwento, ipinagpatuloy niya ang laban kahit wala na siyang ulo. At dito nagiging interesting ang symbolism. Dahil si Xing Tian ay hindi simpleng simbolo ng authority. Siya ay simbolo ng rebellion at paghihiganti. At kung ang iba pang sandata ni Imo ay kumakatawan sa judgment, bakit may isang sandata na konektado naman sa isang rebelde? Baka dahil hindi pare-pareho ang papel ng 20 founder. Maaaring may kani-kanilang dahilan, kung bakit sila sumali kay Imo. May gustong kapangyarihan, may gustong hustisya, may gustong paghihiganti, may gustong protektahan ang kanilang kaharian. At may maaaring tunay na naniwalang mali si Joy Boy. At dito tayo makarating sa isang napakalaking tanong. Paano kung hindi ganap na black and white, ang Void Century? Alam natin na si Joy Boy ay napakahalaga. Alam natin ang koneksyon niya kay Nika. Alam natin na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang ideolohiya, at ng world government. Pero paano kung may bahagi ng kasaysayan na hindi pa natin alam? Paano kung may ginawa si Joy Boy, na nagdulot ng takot sa ibang kaharian? O baka naman, binago lamang ng world government ang kwento pagkatapos nilang manalo. Dahil tandaan natin, ang nananalo sa digmaan ang kadalasang nagsusulat ng kasaysayan. At kung ang world government ang nanalo, sila rin ang may kontrol sa kung ano ang dapat malaman ng buong mundo. Kaya maaaring hindi natin dapat itanong lamang na, masama ba si Imo? Mas magandang tanong ay, ano ang nangyari 800 taon na ang nakalipas, para paniwalaan ni Imo na siya ang may karapatang humutol, sa buong mundo. At ngayon, pagsamahin natin ang lahat. Mga sandata ng 20 Kings. Mga pangalan mula sa Greek mythology, Christian symbolism, Norse mythology, Irish mythology, Chinese mythology, judgment, retribution, authority, vengeance, truth, rebellion. Hindi ko tingin na random lamang ang lahat ng ito. Maaaring ginagamit ni Oda ang mga pangalan ng sandata upang ipakita ang iba't ibang ideolohiya ng mga taong bumuo sa world government. At si Imo, maaaring siya ang taong nagtipon ng lahat ng iyon. Hindi lamang para maging pinakamalakas, kundi para maging ultimate judge. Isang taong nagdesisyong siya ang magtatakda, kung sino ang tama, kung sino ang mali, kung sino ang dapat mabuhay.
at kung sino ang dapat mawala sa kasaysayan. At dito nagiging napakaganda ng conflict niya kay Luffy. Dahil si Luffy ay hindi naghahangad maging hari ng mundo. Gusto lamang niyang maging malaya. Samantalang si Imo ay tila gustong kontrolin kung ano ang maaaring maging mundo. Freedom versus Control, Sun God versus Hidden Ruler, Joy Boy versus Imo. At ngayon, hindi na lang sila simpleng dalawang makapangyarihang karakter. Sila ay maaaring kumatawan sa dalawang magkaibang pananaw tungkol sa mundo. At pagkatapos ng lahat ng ito, dumating si Gaban. At ang entrance niya, napakalakas. Dahil habang tila halos hindi na makahinga ang iba sa presensya ni Imo. May isang taong humarap sa kanya ng direkta. Si Scopper Gaban. At ang eksenang ito ay hindi lamang tungkol sa isang axe versus sword clash. Simboliko ito, isang alamat mula sa panahon ni Roger. Humaharap sa mismong nilalang na konektado sa pinakamatagal na lihim ng mundo. At dito ko naiisip ang isang napakalaking posibilidad. Baka hindi aksidente na ang mga Roger Pirates ay unti-unting nagiging mahalaga sa Final Saga. Dahil sila ang mga taong nakarating sa dulo. Sila ang nakakita sa katotohanan. At kung ang mga natitirang miyembro ng Roger Pirates ay nagsisimulang gumalaw. Baka alam na nila kung ano talaga ang kinakaharap ni Luffy. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ipinakita sa Chapter 1189. Ang pinaka-nakakatakot na posibilidad ay ito. Hindi lamang hawak ni Imo ang kapangyarihan ng world government. Maaaring hawak niya ang mga simbolo ng kapangyarihan ng mismong mga taong nagtatag nito. Mga sandata ng isang sinaunang alyansa. Mga relic ng Void Century. Mga armas na may pangalan mula sa iba't ibang mythology. At bawat isa ay tila may sariling kwento tungkol sa judgment, authority, vengeance at rebellion. Kaya baka ang ginagawa ni Oda ngayon, ay hindi lamang pagpapakita kung gaano kalakas si Imo. Baka unti-unti niyang ipinapakita sa atin, kung bakit naging Imo ang hari ng mundo. At higit sa lahat, kung bakit kailangan siyang pabagsakin ni Luffy. Dahil kung si Imo ang taong nagdesisyong siya ang maging hukom ng mundo. Si Luffy naman ang karakter na nagsasabing, walang sino man ang dapat magkaroon ng karapatang kontrolin ang kalayaan ng lahat. At kapag nagtagpo ang dalawang ideolohiyang iyon, hindi na ito simpleng laban. Ito ang magiging laban para sa mismong kinabukasan ng mundo. Kaya ngayon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo ba, ang mga sandata ni Imo ay tunay na simbolo ng mga orihinal na 20 Kings, at ng kanilang papel sa Void Century? At mas malaking tanong, si Imo ba talaga ang hukom ng mundo, o ginagamit lang niya ang konsepto ng hustisya, para pagtakpan ang tunay niyang kasalanan? E-comment ninyo ang theory ninyo, dahil baka ang sagot sa lahat ng ito, ay nakatago na pala sa mga pangalan ng mga sandatang nakita natin ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, e-like ninyo ang video, e-share sa mga kapwa One Piece fans, at mag-subscribe na, para hindi natin mamiss ang susunod na malaking revelation. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na One Piece theory at analysis, paalam, at tandaan, sa mundo ng One Piece, minsan ang pinakamalaking lihim ay hindi kung sino ang may pinakamalakas na sandata, kundi kung sino ang tunay na may karapatang humawak nito.